Hayaan mong ang mga aklat na iyon ay maging iyong mga kasama sa daan patungo sa Diyos. Panginoong Hesus, pahintulutan mong ang iyong pag-ibig ay naroroon sa bawat sandali ng aking buhay. Upang lagi kong makilala ang iyong kabanalan, ang iyong walang hanggang pag-ibig, at maibahagi ko ito sa lahat ng iba pa. Una sa lahat, ang pinakamahalagang aklat ay ang banal na Biblia, dahil ito ang salita ng Diyos, ang ilaw na gumagabay sa ating buhay. Ang Biblia ay hindi lamang isang aklat na panrelihiyon, kundi isang walang katapusang bukal ng karunungan, pag-ibig at kaligtasan. Susunod, gusto kong irekomenda ang aklat na Las Historias de un Peregrino Ruso, isang nakasisiglang gawa na nagtuturo sa atin tungkol sa pasensya at tiwala sa Diyos sa ating paglalakbay sa buhay. Ang kasaysayan ng isang kaluluwa ni Santa Teresa de Lisieux ay isa ring mahusay na pagpipilian. Dahil sa pamamagitan ng aklat na ito, natututunan natin ang pagiging simple at pagmamahal sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ang mga gawang ito ay hindi lamang nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng may kabanalan. Ngunit tumutulong din sila sa atin na maunawaan ng mas malalim ang ating relasyon sa Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Bukod dito, ang katekismo ng Simbahang Katoliko ay isang napakahalagang materyal na tumutulong sa atin na maunawaan ang pananampalatayang Katoliko, ang mga doktrina, sakramento at tradisyon nito. Ang pagsunod kay Kristo ni Tomas de Kempis ay isang klasikong gawa na nagtuturo sa atin na mamuhay tulad ni Kristo mula sa pinakamaliit na detalye ng pang-araw-araw na buhay. Ang Tala-arawan ni Santa Faustina ay isa pang kahanga-hangang aklat na nagbibigay sa atin ng malalim na pag-unawa tungkol sa awa ng Diyos, na tumutulong sa atin na madama ang kanyang kalapitan sa bawat sandali ng ating buhay. Ang mga aklat ni Padre Ignacio Larraña ay lubos ding inirerekomenda dahil tumutulong sila sa atin na maunawaan ang higit pa tungkol sa kabanalan at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ang buhay ng mga santo ay isang napakahusay na aklat upang matuto tungkol sa mga halimbawa ng banal na buhay ng mga santo. Sa pamamagitan ng mga kwento ng mga santo, ipinapakita sa atin ng aklat na ito na lahat tayo ay maaaring umabot sa kabanalan sa ating bokasyon. Anuman ang mga hamon o kahirapan na ating kinakaharap sa buhay. Hindi natin maaaring kalimutang banggitin ang mga pagkukumpisal ni San Agustin, isang aklat na nag-aalok sa atin ng malalim na pagtingin sa daan ng paghahanap sa Diyos at pagpapalaya ng kaluluwa. Mayroon ding isang aklat na hindi gaanong kilala, ngunit napakahalaga, ang espiritual na digmaan ni Lorenzo Scupoli na nagpapamalas sa atin na ang espiritual na buhay ay palaging isang pakikibaka laban sa kasalanan at tukso. Ang tunay na debosyon sa Birheng Maria ni San Luis Maria Grignion de Montfort ay isang gawa na nagtuturo sa atin kung paano mahalin at mamuhay na kaisa ng Birheng Maria. Ito ay naglalapit sa atin kay Jesus. Ang pagsasagawa ng pag-ibig kay Jesus ni San Alfonso Maria de Ligorio ay tumutulong sa atin na makilala na ang pag-ibig sa Diyos ang tanging daan patungo sa kaligtasan. Sa wakas, hindi natin maaaring kalimutan ang pagdarasal ng 10 araw kasama ang Espiritu Santo ni Francisca Javiera del Valle. Ito ay isang kahangahangang aklat na tumutulong sa atin na manalangin at buksan ang ating puso sa pagkilos ng Espiritu Santo. Ang bawat isa sa mga aklat na ito ay hindi lamang isang gawang pampanitikan, kundi isang paraan upang
mas malalim na mabuhay ang ating pananampalataya at pag-ibig. Ang lahat ng mga aklat na ito ay malalim na nakaugat sa tradisyong Katoliko na may matatag na mga doktrina at kabanalang napatunayan sa buong siglo. Ang mga ito ay lubhang mahalagang espiritual na bukal na nagpapakain sa atin ng pananampalataya, pag-ibig at pagtitiyaga sa buhay. Sa pamamagitan ng mga aklat na ito, maaari nating matutunan na mahalin ang Diyos ng mas malalim at mabuhay ng banal na buhay na tinawag niya sa atin. Salamat sa mga turo ng mga gawang ito. Maaari tayong lumakad sa liwanag ng Diyos. Panatilihing matatag ang ating pananampalataya at patuloy na hanapin ang kaligtasan sa bawat sandali ng ating buhay. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang pusong puno ng pag-ibig ni Hesukristo sa Eukaristya. Naniniwala kami sa tunay na presensya ni Kristo sa sakramento ng Eukaristya sa ibabaw ng altar. Puso ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Puso ni Jesus na nagniningas sa pag-ibig para sa amin. Sindihan ang aming mga puso sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, baguhin ang mga makasalanan. Puso ni Jesus, tulungan mo kaming mahalin ka at gawin mong mahalin ka ng lahat. Puso ni Jesus, baguhin ang mga makasalanan. Iligtas ang mga mamamatay na at palayain ang mga kaluluwa sa purgatorio. Pusong Eukaristiko ni Jesus, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Sagradong puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Matamis na puso ni Jesus, gawin mo ang iyong sarili na aking pag-ibig. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na naliligaw. Matamis na puso ni Jesus, tulungan mo akong mahalin ka ng higit araw-araw. Purihin, mahalin at pasalamatan ang sagradong puso ni Jesus. O pusong puno ng pag-ibig, lubos akong nagtitiwala sa iyo dahil natatakot ako sa aking kahinaan. Ngunit nagtitiwala ako sa iyong kabutihan. Sagradong puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Sagradong puso ni Jesus, inaliw sa pagdurusa ng isang anghel. Aliwin mo kami sa aming mga paghihirap. Sagradong puso ni Jesus, naniniwala ako sa iyong pag-ibig para sa akin. Sagradong puso ni Jesus, protektahan mo ang aming mga pamilya, kabataan, bata at matatanda. Sagradong puso ni Jesus, gawin mong makilala ka namin, mahalin ka at sundan ka. Sagradong puso ni Jesus, halika at maghari ka sa amin. Sagradong puso ni Jesus, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ng Birheng Maria. Mahalin nawa ang sagradong puso ni Jesus sa lahat ng lugar. Lahat para sa iyo, sagradong puso ni Jesus. Malambot na puso ng Birheng Maria, tulungan mo kaming hanapin ang ligtas na daan. Matamis na puso ng Birheng Maria, maging kaligtasan ka ng aking kaluluwa. Matamis na puso ng Birheng Maria, maging kaligtasan ka namin. Amen. Katawan at dugo ni Kristo, naniniwala ako, sinasamba kita, inaasahan kita at minamahal kita. Pinapatawad ko ang mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang pusong puno ng pag-ibig ni Jesus, Eukaristya. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang pusong puno ng pag-ibig ni Jesus, Eukaristya. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang pusong puno ng pag-ibig ni Jesus, Eukaristya. Upang ang panalangin ito ay makarating sa mas maraming kapatid at maantig ang kanilang mga puso, mag-click sa like. Mag-iwan ng komento ng papuri o panalangin upang makiisa sa panalangin. Mag-subscribe,
magbahagi at i-activate ang mga notification upang makatanggap ng mas maraming video ng 5 minuto kasama si Jesus Eucharistia. Salamat. 5 minuto kay Jesus Sakramentado. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus Eucharistia, Ikaw na laging tahimik na naroroon sa mga tabernakulo ng buong mundo. Ikaw na nagmamahal sa sangkatauhan nang walang pasubali at matiyagang naghihintay sa aming pagdalaw. Ikaw, na kusang loob na nagkulong sa isang maliit na tabernakulo, kinalimutan at pinabayaan ng marami. Ngunit ang puso mo ay patuloy na nag-aalab sa pag-ibig, nananabik sa simpleng mga gawa ng pagmamahal mula sa bawat isa sa amin. Ngayon ako'y lumalapit sa iyo, Panginoong Jesus Eucharistia, at hinihiling ko sa iyo na dagdagan mo ang aking pananampalataya. Punuin mo ang aking puso ng pagtitiwala sa iyong banal na presensya. O Panginoon ng walang hanggang awa, turuan mo akong mamuhay ng may awa sa aking mga kapatid, tulad ng ginagawa mo. Ikaw ang ganap na katotohanan, ang ilaw na gumagabay. Pakiusap, gabayan mo ako sa aking pang-araw-araw na buhay. Patnubayan mo ako sa tamang landas. Ilayo mo ako sa kasamaan. Panginoong Jesus Eucharistia, gawin mong mahalin kita araw-araw ng higit pa, upang ang aking puso ay mapuno ng pag-ibig at sigasig sa paglilingkod sa iyo. Ang sino mang nais na lubusang mapabilang kay Jesus ay dapat mapabilang kay Birheng Maria. Ang sino mang nais na lubusang mapabilang kay Jesus ay dapat mag-alay ng sarili kay Birheng Maria. Siya ay hindi lamang ina ni Jesus, kundi ina rin natin. Ang Birhen ay hindi kailanman pinababayaan ng kanyang mga anak. Tayo, bilang kanyang mga anak, ay dapat lumapit sa kanya sa lahat ng ating mga paghihirap at pagsubok, lalo na kapag tayo ay naliligaw at mahina. Si Birheng Maria ay palaging naroroon upang alagaan tayo, aliwin tayo, at protektahan tayo sa ilalim ng kanyang balabal ng pag-ibig. Dapat nating sundin ang halimbawa ng mga santo na nag-alay ng kanilang buong buhay sa pamumuhay na kaisa ni Jesus sa pamamagitan ni Maria. Ang debosyon kay Birhen ay isang gawa ng pananampalataya at pagtitiwala na dadalhin niya tayo mas malapit kay Jesus.